Para sa mga taong may takot sa kulog at kidlat na tinatawag ring astrophobia, malaking bangungot ang lawa ng Maracaibo na matatagpuan sa bansang Venezuela. Dito makikita ang tinatawag na Catutumbo Lightning na isang kaganapan kung saan ang pagkidlat ay umaabot sa higit kumulang 30 beses kada minuto at nangyayari ng 9 na oras sa loob ng isang araw sa total na 5 buwan kada taon. Kung buong mundo ang makakaranas ng ganitong penomeno, hindi lang ang mga may astrophobia ang dapat mangamba dahil malaking panganib ang maaari nitong idulot sa lahat ng mga tao. Dahil ang isang pagkidlat ay nagtataglay ng aabot sa 1 bilyong boltahe ng kuryente, sapat na ito para pagmula ng malalaking apoy na posibleng magresulta sa pagkawala ng maraming tahanan at mga buhay. Sa kasalukuyay higit sa 20,000 pagkasawi mula sa kidlat ang naitatala kada taon kaya't kung ito'y mangyayari kada oras araw-araw, siguradong mas maraming tao ang mapapahamak. Para sa mga gustong makatakas sa walang hanggang pagkulog at pagkidlat, magiging mainam ang paninirahan sa mga lugar gaya ng Egypt, rehiyon ng Patagonia sa South America, o kaya na may Antarctica dahil halos hindi umaabot dito ang 8 milyong mga kidlat na karaniwang tumatama sa mundo kada araw. Sa mga matitirang tao sa iba pang bahagi ng planeta, babaguhin ng walang katapusang mga kidlat ang prioridad ng mga ito. Sa paglaganap at pagiging pangkaraniwang banta ng mga wildfire, kakailanganing ibigay ang atensyon dito hindi lang para sa kaligtasan ng sangkatauhan kundi para sa preserbasyon ng wildlife, ecosystem, at mga likas na yaman dahil iba't ibang mga kagubatan ang sabay-sabay nakakainin ng mga apoy kada taon. Dapat na ring simulan ang mga bagong paraan sa pagtatayo ng mga gusali. Sa ingay at distraksyon na ibibigay ng hindi natatapos na mga kulog at kidlat, dapat maging soundproof ang lahat ng mga pader at mga bintana. Ang tuktok ng bawat gusali ay kakailanganin na ring lagyan ng tinatawag na mga lightning rods. Pero kahit sa pinakamatataas na lugar kadalasang tumatama ang mga kidlat, may kakayahan itong magtungo sa iba't ibang direksyon. Kaya tuwing tinatamaan nito ang mga gusali o bahay, ang karga nitong kuryente ay umaabot sa pinakailalim na parte kung saan kadalasang matatagpuan ang mga bakal na tubong dinadaluyan ng tubig. Dahil sa peligro nito'y tuluyan ang aalisin ang mga bakal na tubo at papalitan ng mga makabagong materyales na hindi nadadaluyan ng kuryente. Sa kabila ng mga panganib na idudulot ng walang hanggang pagkidlat, meron din itong nakakagulat na benepisyong ibinibigay. Ito ay ang paglikha ng ozone, ang esensyal na gas sa atmosphere na nagbibigay proteksyon sa planeta laban sa mapanganib na UV rays mula sa araw. Ang mga bugso ng kidlat ay nauuwi sa reaksyong kemikal na naglalabas ng nitrogen-oxygen compounds at sa oras na ito'y tumama sa oxygen na nasa atmosphere, nabubuo nito ang ozone na nagsisilbing panangga sa solar radiation. Kaya nakakatakot man ito, dapat ring tandaan na may pakinabang at proteksyong binibigay ang mga kidlat sa buong sangkatauhan. Ngunit sa nangyayaring pagbabago sa klima, ang lahat ng ito'y maaaring magbago. Isang pag-aaral ang nagsasabing sa kada 1 degree na pagtaas sa temperatura ng mundo, inaasahang mas magiging aktibo ng 12% ang mga nangyayaring pagkidlat. Kung ito'y mapatunayan, sa paglipas ng kasalukuyang siglo'y posibleng umabot na sa 20 milyong kidlat ang tatama sa planeta kada araw. Pero bukod dito'y meron namang kasalungat na teoryang nagpapahiwatig na sa pag-init ng temperatura'y kasabay nitong papababain ng 15% ang bilang ng mga kidlat sa paglipas ng kasalukuyang siglo. Alinman sa dalawang pag-aaral na ito ang magkatotoo, sa huli ay masasabing esensyal ang pagkakaroon ng mga kidlat sa mundo. At siguro nga'y kathang-isip lang na ang kasalukuyang planeta'y biglang magkakaroon ng hindi natatapos na mga pagkulog at pagkidlat, pero kung sakaling ito'y mangyari, maaari ba itong magamit bilang solusyon sa napipintong krisis sa enerhiyang posibleng harapin ng buong mundo?